So, magagawa tayo ng system kung saan lahat natin i-store ang ating mga data na ilalagay. So, una, create, then database, then yung ating system na gagawin, pangalan, so inventory, then semicolon. So, let's try to run. So, ayun, meron na tayong inventory na kung saan dito natin ilalagay yung ating data. Ito yung magmamanage ng ating mga data na ating ilalagay. So, gagawa tayo ng table. So, pindutin lang natin yung ating system, then SQL, so dito, ilalagay natin is yung entity and then yung attributes niya. So, una, create table, then yung ating entity na products. Open parenthesis, then lagyan natin yung kanyang primary key, which is product ID. So, ayan. Then, int, auto increment, then primary key. Then comma. So, let's proceed to the attributes. So, we have name, then varchar, so 100. So, it depends on you naman kung ilan yung ilalagay mo. Then, we have quantity, so ito int, kasi number, ang hinohold niya. Then, we have price, so decimal, gamit tayong decimal dyan. Then, 5 and 2. So, dito, up to 5 digit yung hinuhold niya. Then, dalawa lang yung ina-accept niyang decimal. Dalawa lang doon. So, lastly, meron pa tayong supplier na attribute. Supplier. So, yan ay varchar. So, again, it depends on you kung ilan yung gusto mong ilagay na number dyan. Then, closing. So, close parenthesis and then semicolon. So, let's try to run. So, ayun, meron na tayong products. Yung product na entity and then yung kanyang nilalaman, which is attributes na name, quantity, price, supplier. So, proceed tayo sa create, fruit operation. So, proceed tayo sa create. Dito tayo sa product, and then SQL, then insert tayo. So, tatanggalin na natin yung product ID.
Yeah. Product. So, then, palitan natin yung mga parts na nasa top. Na. So, lagyan natin yung name ng ating product. So, Silka, Papaya, mali. Silka, Papaya, Whitening Lotion. Whitening Lotion. Yan. Then, doon tayo sa quantity. Dahil number siya, then natin siya kailangan lagyan ng colon. So, let's delete. So, meron tayong 30. Then, ang kanyang price. So, number ulit siya. So, walang colon. Tanggalin natin yung colon. So, lagay tayo ay 300 peso niya. So, acceptable siya kasi up to 5 digit katulad ng nilagay kanina. So, 300 is acceptable. And then, 2 digit lang yung hinihingi niyang decimal. So, delete na natin itong nasa dulo. Kasi 4 lang naman siya. So, ayan. Tapos supplier. So, lagay tayo ng cosmetics. Cosmetic shop or cosmetic shop na lang. Cosmetic shop. Then yung color. And then yung close parenthesis. And then semicolon. So, let's try to run. Let's try to run. Ito yung ating next price o magkano, kung ilan na lang yung stock, and then kung saan siya sinisupplier. So, let's proceed naman sa sa create na hindi, read. Kasi tapos ito ay ano na to. Kasi ito ay create. Nag-insert na tayo. So, ito yung create. Then, new tayo ulit. So, ayaw nyo mapindot. Punta tayo sa new. Tayo sa new. And then, SQL. SQL. Then, update. Ay, select pa na muna. Read. So, tapos tayo sa create. Then, punta tayo sa read. So, gagamit tayo ng select command. Then, asterisk. Then, from. Then, yung ating attributes na products. Then, semicolon. Then, semicolon. So, ito. Ito naman yung read na makikita kung ano yung ating mga product. So, go natin. Para makadata ko ano yung ating product. So, ayun. So, nilagay natin dito na so ito, attribute, or isa lang nilagay natin na product. So, isa lang din yung lumabas. So, ayan, Silka Papaya Whitening Lotion, 30, 300 yung presyo, and then yung cosmetic shop yung supplier. So, punta naman tayo sa update. So, tapos tayo sa create, read. Next tayo ay sa
So, again, nag-new, and then SQL, then gamit tayo ng update command, then product, products, then gamit tayo ng set, keyword, yan, lagyan natin yung quantity kasi siya yung gusto natin i-update. Then, equal, yung kanina is 30, so gusto natin madagdagan. So, gawin natin siyang 100. Stop. Yan. So, let's see. Let's run it. So, let's try to run. So, ayan siya. So, nakikita natin yun dito sa structure ba yun? Or sa browse tayo. Browse natin. So, ayan. Makita natin dito na is, nag-update na siya. Yung kaninang 30, naging 100 na. So, dahil update natin siya doon. Kanina sa paggamit natin ng update. So, mag-new naman tayo ulit. New. Ito tayo sa new. And then, SQL ulit. Then, delete naman tayo. Punta tayo sa last part ng crude. Delete. So, gamit ulit tayo ng delete command. Delete from products. Products. Ayan. Then, semicolon. Then, let's try to run. So, ayun. Deleted na siya. So, tingnan natin dito sa structure kung makikita pa natin siya. So, browse tayo. So, wala na tayong nakita kasi dinelete na natin siya. So, try natin mapunta sa structure. Ayaw mapunta. So, punta natin sa structure. Then, so, ayan. Balik ulit tayo sa una. Hindi natin makita yung nasan yung product natin. Kasi dinelete na natin siya din sa delete na variation sa code. So, dito, makita natin na babalik na ako siya sa dati. Kung gusto ulit natin maglagay, so mag-new ulit tayo and then create. Then ulit yung process. So, ganun lang po. And thank you for watching.